Kumustang magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa inyong lahat na mga bago kong subscriber, mga sharer, commentator at saka sa lahat na mga nag-request ng video. Okay, so isang napakagandang hapon po sa inyong lahat mga ka-farmers. So ngayong hapon, panibagong video na naman, panibagong kaalaman na naman dito lang sa Ka-Amazing Farming. So ngayon mga ka-farmers, samahan niyo ako habang sasagutin ko po ang isang tanong patungkol po sa isang ektaryang taniman ng ampalaya, kung ilang puno po ang kasya at ilang libo po ang ating magasto at ilang libo po ang ating kikitaon. So yun po ang ating pag-usapan ngayon mga ka-farmers. Okay, tara, samahan niyo ako mga ka-farmers. Okay, so ang isang ektarya mga ka-farmers na ampalaya, share ko lang po sa inyo. Ang kasya po na matanim na puno, share ko lang, ay nasa 3,000 kapin. Okay, so kung nag-planting distance tayo mga ka-farmers na simula sa isang linya papunta sa isang linya o sa madaling salita 3 meters. So ang isang ektarya kasi may 100 meters, divide 3, meron lang po tayong 33 kalinya. Okay, so bawasan siya ng isang metro kalahati sa gilid. Isang metro sa isang gilid, ang natitira natin ay 30 lang na linya. Okay, tapos ang planting distance natin ay isang metro po mga ka-farmers. Okay, so kung meron tayong mga halimbawa 31 kalinya, nasa 3,001. Kung meron tayong 33 kalinya, nasa 3,000. Tapos may daan pa sa gitna, so yun po ang mabawas natin mga ka-farmers. So baga depende po kung ang inyong area na pagtataniman ay open site. So pwede tag 1 meter lang sa kabila, 1 meter, so may 31 ka, so 3,000 kapin ang maitanim natin sa isang hektarya. Sa planting distance na half meter, hill to hill, tapos sa row to row 3 meters, kagaya nito 3 meters to 4 meters to mga ka-farmers, napakalayo. So kung 3 meters yun po mga ka-farmers. Okay, so baga depende sa variety ha. Pag mistisa kasi mataas ang buhay, mataas ang gapang at malayo ang mararating niya. Pero pag max mga ka-farmers, madali lang ang buhay, so pwede i-exit natin ang so marami ang ating puno pag max or ibang variety ang ampalaya ang ating itanim. So pag ganito mga ka-farmers, napaka taas po ang kanyang buhay kasi ang mistisa ay kayang mabuhay ng halimbawa kung nag pruning ka, kayang 140 to 160 days. Pero pag halimbawa ay nagpapadingding ka kagaya sa akin, ay kaya po ito ng 112 to 128 days. So nagadepende din siya sa panahon mga ka-farmers. Okay, so ang isang ektarya sa madaling salita ay nasa 3,000 ka puno, kapin po ang maitanim. So ilan ba ang ating gagastusin? Okay, so ngayon mga ka-farmers, i-share ko lang po sa inyo. Ang magasto natin sa isang hektarya hanggang harvest ay nasa 220. Okay, pag sa amin sa probinsya, nasa mga 160 lang, Kasi din mga ka-farmers sa lugar na ating nalilipatan ngayon, kung halimbawa ay nagbili tayo ng puste, napakamahal. Pag puste na ganito kalaki, tag 50 pesos po mga ka-farmers. Pero pag kita ang mamutol, makakamura tayo kasi ang bigay nila 50. Tapos ang 50 pesos ay naka-apat na puste. Pero pag bilhin natin isa-isa, napakamahal po ang bigay mga ka-farmers, deliver na. Tapos pag maliit kalbang, tag 16 pesos po per isa, bawat isa. So dahil tatlong puno isang poste, so malaki ang magasto mga ka-farmers. Halimbawa ito, tag 50 bilhin mo. So ang isang hektarya, need mo ang 1,000 times 50, 50,000 la sa poste mga ka-farmers. Yun po ang magagasto mo. Tapos meron pang tie wire. Ang isang hektarya mga ka-farmers na taniman ay makakaubos po ng tie wire na number 14 na ang baran po niya ay galvanized. So ang bawat rolyo ng ating ginagamit na tie wire mga ka-farmers ay nagkakahalaga po ng 3,005 hanggang 3,008. So yun po ang presyo sa bawat isa sa tie wire na ating ginagamit. So ulitin ko, ang tie wire natin ay galvanized number 14. So ang galvanized, hindi po siya kalawangin, napakatibay na po mga ka-farmers kasi kita nyo yung tanim natin na ampalaya ay pinagdaanan niya ang bagyong Yuan mga ka-farmers. Buti na lang sawa ng Diyos, naputulan tayo ng tie wire at hindi natuluyan ng bagsak kasi nakita ng mga tauhan natin. Kung hindi tie wire ang ating gamit mga ka-farmers, kung ang ating ginagamit ay triply, siguro bagsak at wala na po ang ating tanim ngayon. So sa awa ng Diyos, nakasurvive ang ating tanim at nakabunga na din ulit ng malami. Tapos nakapag-harvest pa po tayo mga ka-farmers. Alam nyo, yung naka-harvest natin sa nakarang linggo, naka 1,080 tayo kilos mga ka-farmers sa ating ampalay na napipitas natin din sa ating tanim.
Yeah, tapos sobra pang mahal ngayon mga ka-farmers. So yun po ang kagandahan. So kung halimbawa mga ka-farmers, ang poste mo ay nagkakalaga ng 15,000, 50,000, tapos kung kalbang nasa 16,000 lang kasi maliit. Pero hindi na natin ang malaki para matibay mga farmers. Kaya ko malaki to lahat. So pag meron kang sariling lupa tapos may sarili ka pang puno ng kawayan, save mo na. Pero pag nagrenta ka, ang isang hektarya din nasa 10 to 15. So dagdag gasto na din plus sales pa. So magkano ang kasya sa isang hektarya? 6 po na lata. Magkano ang isang lata ngayon? 3.5 na pag mistisa. So 3.5 times 6, 21,000 na. So malaki naman ka-farmers plus fertilizer. Kailangan mo maghanda mga 14 sak hanggang sa 3 harvest simula sa pagtanim. 14 sako. Ano po ang mga fertilizer na pwede nating ihanda? Okay, sa bagong tanim mga ka-farmers, share ko lang bumili ka ng Unique 16. Okay, 2 sako. Tapos mga ka-farmers, 6 na bag na triple 14. Tapos may Nitribor 2, Winner 2, then Mega Multiplier 2. So yung 14 lahat. Tapos may Wokosim Granule ka pa at dupos mga ka-farmers na tagdidawang bag. So yun po ang mauubos natin hanggang sa 3 harvest. So ang halaga po mga ka-farmers sa fertilizer na nabanggit ko ay nasa 38k po. So nasa mga ano na mga ka-farmers, mga 128 no? Ganyan. So yun po mga ka-farmers. Tapos yung paghagis pa ng lupa, mga ipot pa mga ka-farmers, then insecticide, fungicide, nagkakahalaga din sila ng mga 60,000 plus. Okay, then tapos yung tao na nag-alaga, okay, kasi ang sahod natin din araw-araw is 500. Sa amin sa Mindanao ay mura lang, 250 lang po. Tapos libre na lahat, pagkain, kape, tapos pati yung tulugan nila mga ka-farmers, libre na po lahat. So yung 250 malinis na pong matanggap nila sa buong araw nilang pagtrabaho. Okay, so yan po ng mga ka-farmers hanggang sa makaka-harvest tayo ng 3 beses. Yung budget natin na 220 to 160 sa isang hektarya ay makaka-harvest na po tayo ng 3 beses. Okay, so yun po no mga ka-farmers. So parang shortcut lang. Kung meron kayong mga tanong, pwede nyo po ipaki-comment mga ka-farmers. So ulitin ko, ang kasyang maitanim sa isang hektaryang ampalaya ay 3,000 lang po kapuno. Tapos ang gagastusin natin 220. So yung mga nabanggit kong mga tie wire, mga poste, mga atlas batwine, mga istro, yun po ang mga pangailangan mga ka-farmers. Tapos 8 roll yung tie wire na tag 3.5 hanggang 3.8. Okay? Tapos seeds, tapos mga fertilizer, then insecticide, fungicide. So yun po mga ka-farmers ang mga pangailangan, pati foliar. Then mga ka-farmers, ibabahagi ko po sa inyo kung ilang kilo po ang kadalasang makuha natin sa isang hektarya. Okay? So alam ko na excited ang lahat no, kasi ang pag-usapan natin mga ka-farmers sa dulo po ng ating ginagawang content sa hapong ito ay yung pipitasin natin. Okay, kung hindi tayo masalanta ng bagyo, marami tayong mapipitas din mga ka-farmers. Kasi ang ating ampalaya na 3,000 kapuno, kung mapaganda lang natin, isang harvest lang makapitas tayo ng 4,500 hanggang 5,000. So maraming beses ko na po itong nakuha yung number na kilo sa isang harvest lang. Pero sa unang harvest pa lang natin mga ka-farmers, yung first harvest, kunti pa lang, sa isang hektarya makaharvest na siguro tayo ng mga 120 kilos, pangalawa mga 300, pangatlo mga 700, pang-apat mag 1 tonelada na kapin. So kung mapaganda natin na maayos mga ka-farmers, sa 5-6 mga ka-farmers natatag 3 tons na. Okay, so ang maaani natin sa isang hektarya, kung wala lang mga kalikasan sa gaya ng bagyo mga ka-farmers, ay kaya pong kumuha natin sa ating 3,000 kapuno ng 24 tons hanggang 27 tons. So maraming beses ko na po mga ka-farmers na naulit na ganyan karaming tonelada ang makuha kong sa aking ampalaya na 3,000 kapuno. Kung halimbawa ay mas stress ang ating tanim, 10 to 21 lang. Pero pag halimbawa mga ka-farmers ay maganda, tapos na itanim mo sa sakahan ng mga palay, alis sa piste, walang stress, yan mga ka-farmers, yung 24 tons hanggang 27 tons ang makuha mo sa bawat hektarya. So kung i-times mo sa presyo din sa Maynila, lalo na ngayon, umabot na sa 170, umabot na sa 200 per kilo. So malaki na ang kita mo mga ka-farmers. Hindi lang milyon na, ganyan din mga ka-farmers. Pero ang gasto mo sa umpisa, yun pa din. Habang patuloy mga ka-farmers ang ano mo, ampalaya, patuloy din ang inputs. So makaka-harvest ka na mga ka-farmers ng sa 220 to 260, nagadepende kasi may mga area na malapit lang sa kalsada,
konti lang ang expenses sa pagpalabas o sahod sa pag-harvest. So pag malayo, madagdagan pa. Oh, yun po no mga ka-farmers. Tapos mga ipot pa ng manok. So wala nang problema mga ka-farmers sa pag-apat na harvest kasi may na-harvest na tayo, pwede nang doon natin kunin ang mga dagdag nating panggasto. So yun na po no mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang mai-share ko po sa inyo ay patungkol po sa ating aanihing mga gulay. Okay, so kung meron kang 20 tons tapos mga ka-farmers ang kilo ay 50, naka 1,000,000 ka. So kung ang nagasto mo mga ka-farmers ay mga 600,000 lang, hanggang nag-clearing ka, yan may tubo kang 400. Pero pag tumaas ang presyo kahit 100, malaki ang tubo mga ka-farmers. So yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ma-share at maibahagi ko sa inyo kung may pera ba sa pagtatanim po ng mga ampalaya. Ang sagot ko, oo meron, basta alam mo lang ang mga pangunahing pangailangan ng ating tanim. So pag maibigay natin ang mga pangailangan ng ating tanim mga ka-farmers, siguradong kikita po tayo at tutubo po tayo sa ating pagtatanim ng mga gulay. Okay, so bago tayo tapos mga ka-farmers, mga ka-viewers, mega love shoutout po sa mga bago nating mga subscriber, mga bago nating mga sharer at commentator. So sa inyong lahat mga ka-farmers, no, na nagtatanim ng gulay at saka palaging nakasubaybay at nakapag-support sa aking munting YouTube channel, maraming salamat po mga ka-farmers. Okay, so sa mga baguhan at mahilig sa ganitong usapin, bago tayo magtapos mga ka-farmers, hingi naman po ako ng isang favor sa inyo. Huwag naman nyo kalimutan no, mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking munting YouTube channel at i-type at i-share at i-click naman po ninyo ang notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. So sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, hanggang dito na lang po siguro no. Maraming salamat po. Sana may natutunan po kayo sa mga na-share nating short video sa hapong ito. Okay, sa pagtatanim po ng ampalaya. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Hanggang sa muli mga ka-farmers. Magkita-kita tayo uli. Bye bye na po. Thank you. God bless.